Babaklas ko na hanggang doon para matanggal na itong mga 2x3 na to. Hanggang dito lang sa may dugtungan lang muna. Bayan bago kami magtayo ng scaffolding doon. Bilis ng oras, alas 10 pasado na pala. Ako limlimang panahon eh, oh. Yan, ganda. Ayan, nakapaglagay na ako ng parlina dito. Isa na lang yun dun sa may laylayan na yun dun. Tapos ito yung dalawa na tatayo ng scaffolding dito. Screw na lang ginamit namin para madaling magtanggal. Bilis ng oras 11:20 na. Luluto pa tayo. Full belt ko na lahat yung mga purlins. Fascia na lang dito tsaka yun dun. Kukulangin yung ano. May tira pang isang 2x6 ito eh. Yan. Pag-aanoin ko na lang yung dalawa siguro. Pagsasapinin ko na lang yung dalawang 2x3. Tapos yung ano pala nito, wala pa rin. Yung gutter pala nito. Siguro dito kahit di na mag stainless dito, kahit yung ordinary lang siguro pwede na dito. Kung magme-maintenance mas madali lang naman eh. Accessible siya, mababa lang eh. Kung nakatungtong ka dito sa yero, kayang-kaya mo nang abutin. Tara, luto muna. Ayan, pinagkakatay ko na yung ano dito. Medyo lumilinis na konti-konti. Ayan, nakakalahati na. Ayan, pag-layout na rin ako ng ano. Mag-framing na kami ng wall. So, gagamitin ko muna ito yung mga 2x3 na to. Pang vertical natin. Mga horizontal nito ang dun sa estimate ko dun sa quotation na ginawa ko, mga ano to 2x2. Yung mga vertical natin mga 2x4 lahat yan eh. Pero sayang naman kasi ito kung di natin gagamitin. Tsaka yung mga C-purlins, yung mga tindig natin, mga patayo 2x4. Tapos 2x2 yung sa may horizontal natin. Doon natin ikakapit naman yung mga metal cladding. Tapos dito gagawin ko every 4 feet na lang yung mga nakatindig natin na ano na 2x3 o kaya yung mga 2x4. Tapos yung dun sa pagitan nun, yung metal track na lang o metal stud may patayo, nakapit na yun. Hindi natin kasi pwedeng lahatin na puro tubular. Every 16 inch kasi yun eh, yung mga vertical natin every 16 inch. Dun yung pag-screwhan naman ng double wall natin dito sa loob, yung gypsum board. Kung ipupuro kasi natin ng ano masyado nang mabigat, ano nang masyado yung karga. So para mabawasan yung load, yung mga dugtungan na lang. Matibay na naman yan. Tapos yung dun sa labas, yung kakapitan naman ng metal cladding natin na horizontal, every kamukha nung sa ano, every 24 inches.
Yan, every 24 inches. Para standard. Kamukha naman ito. 2x2 or yung mga metal paring na yan. So ito, palapad to. Hindi siya ano. Palapad siyang itatapal dito. Para pagdating dun sa dugtungan, malaki yung pag-i-screwhan natin. Tapos yan, kakarga rin yan dyan sa ating ano na yan, sa beam natin na yan. Tapos yun dito sa mga opening ng mga bintana, yun, naka-ayon yun kung ano yung lapad nito. Kukunin muna natin yung opening ng bintana bago, yun ang una natin i-frame bago tayo yun ang unang i-layout bago tayo maglagay ng mga horizontal. Yan, pinapalagyan ko ng dowel para dyan tayo kakapit, tapos bubutasan yan yung pinaka plate natin, tapos welding doon. Tara, kapeta pa. Ito, may na-prepare na ako ng isa. Lalagyan nyo yan, kita ko lang. Ayan. Nakatapal siya. Pagka tinapal to dyan, yun na yung hulog niyan, tapos ikakanto lang dito sa ano, tapal lang. Tapos yung horizontal naman natin sa labas, nakatapal lang din dito. Mas madali. Dami pa yan, oh. Dami pa natin makukuha dyan. Ito pa, oh. Unti-unti lang namin, eh. Baka kasi biglang bumulusok yung ulan, eh. Hubad na hubad, oh. Bale, ito na yung nakatindig natin. Yan. Pagka tinapal natin dyan sa beam na yan, at i-finlash natin dito sa plate natin sa baba, nakahulog na yan. Ayan. Tapos yung horizontal natin, nakatapal lang din dito niyan. Tapos nakatumbok dun sa poste. Ayan, 2x2 kasi ito, eh. 2x3. May dos dito. Eh, yung poste natin kasi 4x4 yan, eh. Kaya wala nang ano yan. Wala na sukat-sukat na, basta pag tinapal na yun na. Nung nag-layout nga pala kami dito sa baba, hindi na kami miskwala dyan. Sinunod na lang namin itong flooring na to. Yan. Kasi panigurado, iskwalado naman itong mga ano na to, eh. Itong floor. Ayan. Sinunod lang namin yung dugtungan na yan. Pinapatan lang namin. Iskwalado naman yung mga ano na yan, board na yan. Hindi ka na malilig, oh. Pwede na pala itong 2x3. 2x3 na lang yung order ko. Marami pa naman itong 2x4 para dito sa mga ano, dito sa opening ng bintana. Kasi dapat dyan 2x4 para parehas nitong ano natin, dapat nitong poste. Yan, para pare-pares na lang yung pang tindig natin dito sa loob. So order pa ako bukas ng mga 2x3 tsaka 2x2. Yung mga ito kukulangin yan sigurado, eh. Marami pang kakainin to. Ilan na lang yung naka ano na to, eh. Na unti-unti rin. So ito, kasama na rin yan sa didingdingan namin. Hindi pala nila nalagyan ng drain ito sa ano, laboratory. Aabangan ko na lang. Okay, pagagapang na lang dito, patakbo dun sa floor drain na yun. Makakapal pa naman to, eh. Kayang kaya pang igapang dito sa flooring.
Sabulin na lang sa dry pack. Wala, yun ang pinaka best way natin eh. Hindi tayo pwedeng mag-sinsil dyan. Pinaka kisame na sa baba, magbubukas tayo ng kisame dun pagka ganun ang ginawa natin. So ito floor drain. Ito floor drain din to. Stock room to, kalahati nito. Tapos yun, mga linya pa ng tubig nito niyan. Sa taas ko papadaan to para sa water closet natin, tsaka sa lavatory, sa shower. Sa taas yan. Ang ganda nga naman ng view dito, oh. Dito ka katanaw-tanaw. Ito sa bintana dito, ito yung sala, yung gitna, family room. Yan, oh. Tanaw mo yung mga nasa ibaba, tsaka yung bundok. Kaya pinalaki ni sir yung opening ng ano eh, ng bintana. Bali 180 yung ano ng bintana natin, yung opening 180 by 120. Mas malaki. Bali 3 bay siya. Kasi mga standard 120 by 120 lang yan. So yung tatlong ano na yan, tig 180 by 120. Tapos dito pinapalagyan din pala dito. Baka standard na lang din dito, 120 by 120. Yan o, naitayo na yung mga tindig. Bukas yung horizontal naman. Bali sa dalawa, tatlo na lang yan. Bali yung ano nga pala natin dito nyan, yung metal cladding natin, ayan, tatapal dito siya yan sa nakalagay na ano na yan, plain sheet. So pagdating dito siguro magdudugtong kami ng konti kasi yung pinakamahaba ko na in order 350 lang. Eh ano to eh, kailangan habulin yun. Konting dugtong lang naman. Likuran naman to eh, pero hindi to mo puro buo na yun. May tabas pa nga ito dahil may ano pa tayo dito, canopy. Ayan, ay ito lalagyan ng bubong din ito niyan. Medyo ano rin, medyo challenging din gawin eh. Hindi tayo yung nag-umpisa. Pero kung ako yung nag-umpisa nito, alam ko na yung takbo ng ano niya, ano yung kalalabay. Lumilitaw na yung kanyang ano, kanyang floor area. Yun o, unti-unti. Pinalinis ko na rin kanina. Pinalitan namin. Baka makubarin na rin ito bukas lahat. Malamang sa malamang makakapag-install na kami ng metal cladding bukas dito sa likod. Tapos yung ano pala, pagpapabend pa tayo ng mga pang ano nito, yung corner, yung capping, ano tawag kasi doon. Tapos may mga J molding tin yung sa mga bintana. Pwede rin naman yung ano, pinag-aaralan ko kasi yung pinaka parang wall angle, yung nakatapal dito. Titingnan ko kung pwede na rin yun sa mga bintana para isang ano na lang, para lang naman matakpan yung mga pinagkatingan eh.
matibay na itong scaffolding. Yun o, dudugtong na lang kami ng konti dito niyan. May isang ano pa, isang poste pa, dalawang poste pa dito. Tungtungan natin dito. Okay. O siya, tapusin ko na itong vlog natin para sa araw na ito. Pang day 13 tayo ngayon. Ayan, pakilike na lang po yung ating vlog. Sa po sa inyo, sa ito po sa inyong lahat.